Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Mga bayaning mandirigma. Lumutang si Yang Jian sa gitna ng ere habang hinaharap ang mga hukbo ng 9 na kontinente na nagtitipon-tipon sa lugar na iyon. At pagkatapos ay agad na nagpakita ang ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi na, "Nirerespeto ko kayo sa pagpuntang ginawa nyo rito para talunin ang paparating na tribo ng raksasa at panatilihin ang kapayapaan sa Nin Mainland. Pero wala na tayong magagawa kundi humarap sa isang matinding digmaan, kaya umaasa ako na magkakaisa tayong lahat na sundin ang pamumuno ng aking military advisor na si Zhang Ju. Ito lang ang paraan para manalo tayo sa ating mga kalaban." Lumundag si Zhang Ju sa ere nang matapos si Yang Jian sa pagsasalita, at buong pagmamalaking tumingin sa kanyang ibaba. Patay na si Daryl kaya wala nang kahit na sino ang may kakayahang mamuno sa kanila maliban kay Zhang Ju. Agad na namangha ang lahat sa ipinakitang aura ni Yang Jian, dito ang hindi makapaniwalang napapigil sa paghinga ang lahat. Masyado nang malayo sa kanilang imahinasyon ang ipinakita nitong lakas. Hindi nakataka-taka kung bakit ito kinilala bilang si Grandmaster Erlang ng ilang libong taon. Pero kahit na na-overwhelm ang lahat sa ipinakita nitong aura, wala pa rin kahit na sino ang sumagot sa naging talumpati nito. Yang Jian. Naglakad si Dak Sanders papunta sa harapan para magtanong ng, "Hindi pa dumarating si Daryl pero nagawa mo na kaming sabihan ang sumunod sa pamumuno ni Zhang Ju. Hindi ba't masyado pang maaga para sa bagay na ito?" Agad na sumangayon ang nakararami sa mga sinabi ni Dax. Oo nga, nagawa pa rin namang pumantay ni Daryl kay Zhang Ju pagdating sa mga estratehiya sa pakikipagdigma. Oo nga, wala pa rito si Daryl. Mahihintay pa namin siya. Naging malapit kay Daryl ang majority ng mga mandirigma maliban sa mga sundalo ng North Mona. Kaya natural lang na hilingin ito ang pamumuno ni Daryl sa kanila at hindi ni Zhang Ju. At higit sa lahat, maaaring naging mahusay nga si Zhang Ju sa pamumuno ng hukbo pero isa pa rin itong masama at walang awang lalaki. Agad na napasimangot si Yang Jian nang marinig niya ang mainit na usapan ng mga mandirigma. Patay na si Daryl pero hindi niya inasahan nakakalat sa 9 na kontinente ang kanyang impluensya. Nagalit naman agad dito si Zhang Ju, ang lakas ng loob ng mga ito na baliwalain ang kanyang kakayahan. Tumawa naman dito si Yang Jian. Alam ko na gusto niyong sumunod kay Daryl, pag-isipan niyo muna sana ang tungkol sa bagay na ito. Maaari nang sumiklab ang digmaan sa Chaotic Mountain Range anumang oras. Ano na lang ang mangyayari sa atin sa sandaling umatake ang tribo ng raksasa nang wala pa si Daryl? Mas pipiliin niyo pa rin bang hintayin siya kaysa sumunod sa aking military advisor? Siguradong isa na siyang mangmang kung sasabihin niya sa mga ito na nagpadala siya ng mga tauhan para patayin si Daryl. Ano man ang mangyari, patay na ang hinihintay ng mga ito, dahil nagawa siyang bigyan ni Zhang Ju ng patunay na namatay nga si Daryl kaya kinakailangan na niya ngayong manipulahin ang isipan ng mga tao sa paligid para pagkatiwalaan siya ng mga ito. Hindi na nakapagsalita pa sina Dax, Chester at ang iba pa nilang mga kasama noong makita nila ang dilema sa mga sinabi ni Yang Jian. Kasabay nito ang pagtataka ng karamihan sa mga mandirigmang kumakampi kay Daryl. Ano na ang mangyayari sa sandaling mahuli sa pagdating si Daryl? Dito na na-realize ni Colt Doko ang isang bagay. Agad siyang napatingin kay Gonggong para sabihin, "Gonggong, hindi ba't kasama mo dapat si Daryl papunta rito? Bakit hindi mo kasamang dumating dito si Daryl?" Dito na biglang napatingin sina Chester, Dax, at ang iba pang mga mandirigma kay Gonggong. Ano ang nangyayari? Magkasama sina Daryl at Gonggong na magpunta rito. Paano itong hindi nalaman ng kahit na sino? Isip ng mga tao sa paligid. Dito na biglang nanginig ang buong katawan ni Gonggong matapos maging sentro ng atensyon, agad na ring nakaramdam ng panik ang kanyang dibdib. Maging sina Yang Jian at Zhang Ju ay nagulat sa kanilang narinig dahil siguradong malalaman ng lahat ang ginawa nilang pagpatay kay Daryl sa sandaling magkamali si Gonggong sa pagpapaliwanag. Ako, dito na bumalik si Gonggong sa kanyang postura, bago dahan-dahang magpaliwanag sa lahat, nagmamadali ako noong makasalubong ko si Daryl. Sinabi niya sa akin na kinakailangan niyang magpunta sa Middle Terra para kumbinsihin ang pamilya Doko kaya sumama ako sa kanya papunta roon. Huminto ng isang sandali si Gonggong bago tumingin sa kanyang paligid at magpatuloy sa kanyang pagsasalita.
Pagkatapos naming umalis sa Mid-City, sinabi sa akin ni Daryl na mayroon pa raw siyang kailangang puntahan, kaya napagdesisyonan ko nang hayaan si Daryl at dumiretso na rito sa Chaotic Mountain Range. Nahirapan si Gonggong na ipaliwanag ang bagay na yon. Ayaw niya talagang magsinungaling pero alam niyang galit ni Yang Jian ang makakaharap niya sa sandaling sabihin niya ang katotohanan sa lahat. Magdudulot din ito ng kaguluhan sa kanilang panig na magbibigay sa tribo ng raksasa ng advantage sa digmaan sa sandaling umatake ang mga ito. Hindi naman nagsuspetsa sina Chester kay Gonggong at sa halip ay mas lalo pa silang nagtaka. Mayroon pang gustong puntahan si Daryl. Ano ba ang mas importante kaysa sa sitwasyon nila ngayon sa Chaotic Mountain Range? Tingnan ninyo! May paparating! Sigaw ng isa sa mga mandirigma. Agad na napatingin ang lahat sa daanan papuntang Chaotic Mountain Range kung saan dahan-dahang naglakad ang isang sugatang imahe ng lalaki ng paika-ika. Ito ay walang iba kundi ang namumutla at nanghihinang si Daryl na naglakad ng paika-ika sa sobrang sakit. Wala nang internal energy si Daryl kaya muntik na siyang hindi makarating dito mula sa Middle Terra. Daryl! Agad na nabalot ng tuwa sina Chester, Da Sanders, Yvette, at ang karamihan sa mga mandirigma nang makita nila si Daryl. Agad silang sumugod papalapit sa kanya. Nasabik ng husto sina Yvette, Yvonne at ang iba pa noong tumama ang kanilang mga katawan sa mga naghihintay na braso ni Daryl. Agad na nanginig sa sobrang gulat si Yang Jian sa kanyang mga nakita, natulala ang kanyang ulo sa sobrang pagkasorpresa at galit. Paano nagawang mabuhay ni Daryl? Nanlaki rin ng husto ang mga mata nang hindi makapaniwalang si Jiangju. Hindi dapat ito nangyari. Binigyan na niya ito ng bone breaker pill at itinulak na rin ito ni Gonggong sa mataas na bangin kaya dapat lang na mamatay siya roon. Nanginig din dito si Gonggong pero hindi sa galit kundi sa tuwa. Natutulala nitong tiningnan si Daryl habang hindi makapagsalita sa kanyang pwesto. Daryl! Naramdaman ni Chester ang panghihina ni Daryl at ang pagkawala ng internal energy nito sa katawan. Ano ang nangyari? Nasaan na ang internal energy mo? Nagugulat nitong itinanong. Dito na dahan-dahang na-realize ng mga tao sa paligid ni Daryl na nawala nga talaga ang internal energy sa katawan nito kaya naging kasing lakas na lang siya ng isang mortal ngayon. Dito na binunot ni Dax ang kanyang mga palakol bago sumigaw ng, sabihin mo sa akin, Daryl. Mayroon bang umatake sa iyo? Sinisiguro ko na pagbabayaran nila ang ginawa nilang iyan sa iyo. Ito rin ang naramdaman ng mga mandirigma sa kanilang paligid. Oo nga, Daryl. Ipaghihiganti namin ang nangyaring ito sa iyo. Sino ang gumawa niya na sa iyo? Hindi naman sumagot sa mga ito si Daryl, tumiting lang siya kina Yang Jian, Jiangju at Gonggong. Nahirapan si Daryl na pigilan ang hinanakit na kanyang nararamdaman, lalo na kay Yang Jian na kasalukuyang nakatayo sa kanyang harapan. Nagawang magsalita ng hipokritong ito tungkol sa gagawin nilang pagkakaisa, para matalo ang tribo ng raksasa habang pinaplano ang gagawing pagpatay ng mga ito sa kanya. Nagresulta ito sa pagkawala ng internal energy sa katawan ni Daryl. Tumitig din sina Yang Jian at Jiangju kay Daryl. Mahigpit na hinawakan ni Yang Jian ang kanyang tri-point double-edged saber, habang hinahanda ang kanyang internal energy sa pag-atake anumang oras. Napagdesisyonan na niyang patayin si Daryl sa sandaling ituro siya nito sa harapan ng lahat. Hindi na niya kailangan pang magpigil sa sandaling malaman na ng lahat ang katotohanan. Lumipas ang ilang segundo bago huminga ng malalim si Daryl sa dami ng tanong ng mga tao sa kanilang paligid. At sa huli ay mapait itong ngumiti habang sinasabi na, kumalma kayong lahat. Malapit na sanang tumawid ang aking lakas ng aksidente akong mabigo at magkaganito. Nagbigay ng isang tingin si Daryl kay Yang Jian, habang nagsasalita, gusto niyang sabihin sa lahat ang katotohanan, pero agad niyang nakita ang abnormality sa kabilang dako ng Chaotic Mountain Range. Maaari nang makarating dito ang hukbo ng raksasa anumang oras. At sigurado ring magkakagulo ang kanilang panig sa sandaling malaman ng mga ito ang katotohanan. Agad na magagalit ng husto ang maghihiganting sina Dax, Chester, at iba pa na siguradong gaganti para sa kanya. Paano na lang sila lalaban sa tribo ng raksasa sa sandaling mangyari nga ito? Paano na lang nila mapoprotektahan ang mga inosenteng tao ng Nine Mainland? Mas importante para kay Daryl ang kaligtasan ng MG at tao sa Nine Mainland kaysa sa kanyang sarili. Isang maliit na sakripisyo lang ang kanyang pananahimik tungkol sa tangkang pagpatay sa kanya ni Yang Jian.
Siguradong maiintindihan naman siya ng kanyang mga kaibigan sa sandaling ipaliwanag niya ito sa tamang panahon. Sa bagay, alam naman nilang lahat na mahirap talagang tumawid sa susunod na level sa sandaling maaabot ng isang cultivator ang level na Marshall King. Daryl, dadalhin na muna kita roon para makapagpahinga, sabi ni Yvette, habang kinukuha ang mga balikat ni Daryl. Hindi na niya matiis pa na makita si Daryl ng ganito, habang sinasabi na, hindi na maganda ang lagay mo ngayon. Hindi malayo sa kanila ang itinayo nilang kampo, kaya wala nang ibang pumasok pa sa isip ni Yvette, kundi ang pag-aalaga kay Daryl hanggang sa bumalik ang dati nitong lakas. Agad ding lumapit sina Yvonne, Irene at ang iba pa para tumulong sa pagbubuhat kay Daryl, nag-alala silang lahat sa naging kalagayan nito. Tumango si Daryl at sumama sa mga ito. Nagamit na nga niya ang huli niyang lakas para magpunta rito. Bago siya umalis, siniguro niya muna kina Chester na, huwag niyo kakalimutang magkaisa, at maging kalmado sa sandaling umatake ang tribo ng raksasa habang nasa gitna ako ng aking pagpapahinga. Sige, huwag mo na kaming alalahanin. Ngiti ni Chester. Mag-focus ka na muna sa pagpapahinga mo, hihintayin namin ang iyong pagbabalik para pamunuan kami sa pakikipaglaban. Tumango si Daryl bago niya hayaan si Yvette, at ang iba pa nitong mga kasama na buhatin siya pabalik sa kampo habang pinapanood ng lahat. Nakahinga naman ng maluwag siyang Jan, habang dahan-dahang niluluwagan ang pagkakahawak niya sa sandata. Naging matalino si Daryl noong itago niya ang bagay na ito para sa kanyang buhay. Sa kabilang dako ng kampo, maingat na tinulungan ni Yvette si Daryl na humiga sa isang kama. Daryl! Simangot ni Yvette habang mahinang nagtatanong ng, nagsisinungaling ka sa amin. Hindi ka talaga nagkaganyan nang dahil sa bigo mong pagtawid sa susunod na level, tama. Mahilig talaga si Yvette tumingin sa mga detalye, kaya isang tingin lang ang kanyang kinailangan para malamang hindi nagsasabi ng totoo si Daryl. Hindi na ito tinatablan ng kahit na anong lason matapos nitong kumonsumo ng iba't ibang mga pambihirang herb nitong mga nakaraang taon. Kaya hindi dapat magiging mahirap para kay Daryl ang pagtawid sa susunod na level, pero paano nito nagawang mabigo sa bagay na yon? Siguradong may iba pang nangyari kay Daryl. Napatingin sina Irene, Yvonne at Megan kay Daryl habang hinihintay ang sagot nito. Huminga naman ng malalim si Daryl bago tumingin at ngumiti ng mapait kay Yvette. Siguradong ang malalaman din ni Yvette ang buong katotohanan. Huminto ng isang sandali sa pagsasalita si Daryl bago siya sumagot ng, tama ka nga, pero hindi ko pa pwedeng sabihin ang kahit na anong tungkol dito ngayon. Sasabihin ko sa inyo ang lahat sa sandaling mabawi ko ang aking lakas. Masyadong malakas siyang Jan, kaya hindi nila ito magagawang labanan sa sandaling sabihin niya sa mga ito ang buong katotohanan. Kaya mas nakabubuti para sa kanilang lahat na tiisin muna ang tungkol sa bagay na ito ngayon. At ngayong ayaw na magsalita ni Daryl ng kahit na ano tungkol sa nangyari sa kanya, agad itong nirespeto ni Yvette bago tuluyang baguhin ang kanilang topic. Dito na maingat na ginamot ni Megan ang mga sugat ni Daryl. Hindi nagtagal ay nakatulog na rin ng malalim si Daryl. Malalim na ang dilim nang muling imulat ni Daryl ang kanyang mga mata, napansin niya na nandoon pa rin sina Yvette para alagaan siya. Dito na naantig ang puso ni Daryl. Maaari na siyang mamatay ng may kabuluhan, matapos niyang magkaroon ng mga kaibigan na kagaya ng mga ito. Nang bigla niyang maramdaman ang dumadagundong na ingay sa kampo mula sa direksyon ng Chaotic Mountain Range. Dito na nagsimulang yumanig ang lupa. Agad na napaupo si Daryl habang sinasabi na, nandito na ang tribo ng raksasa. SHH, nagmula lang sa abnormal na mga nangyayari sa Chaotic Mountain Range ang mga tunog na ito. Kasama mo kami buong araw, hindi na tumigil ang mga ingay na yan mula noong makarating kami rito. Mahinang sinabi ni Yvette. Magkakasabay na tumango sina Irene para subukang pakalmahin si Daryl. Kinakailangan mo pang magpahinga. Huwag kang mag-alala, marami tayong mga tauhan na nagbabantay sa mga border, kaya magiging okay lang ang lahat. Narelax at ngumiti sa mga ito si Daryl. Okay lang ako, bumalik na kayo sa border para magbantay kasama ng iba pa nating mga kasama. Mas bumuti na ang pakiramdam ko pagkatapos kong makatulog. Hindi nyo na ako kailangan pang bantayan. Nagdalawang isip muna rito sina Yvette, Irene at iba pa, pero dahil sa pagpupumilit ni Daryl, wala na silang nagawa kundi tumango rito at umalis. At noong makaalis ang mga ito, umupo ng diretsyo si Daryl bago ipikit ang kanyang mga mata, dito na niya sinubukan muling mag-cultivate.
Pero wala itong pinagbago na kahit kaunti. Wala pa rin siyang nararamdaman mula sa kanyang energy field. Dito na mas naging desperado si Daryl na ayusin ang mali sa kanyang katawan nang bigla siyang makaring ng mga mahihina at hindi mapapansing tunog ng yapak mula sa labas ng kanyang tent. Napasimangot si Daryl nang tumayo siya para tingnan kung sino ito. Isang payat at eleganteng imahe ang mabilis na pumunta sa kanyang tent. Ito ay walang iba kundi si Jackie Yale, ang babae na kanyang nakabangga sa Yellow Sea Continent. Ikaw nga. Ngumiti ng mataas si Daryl nang makita niya si Jackie. Nandito ka ba para bisitahin ako? Nakakatouch ka naman. Si Jackie Yale ang Sect Master ng Illusion Sound Sect at ang Elder Master ng Sun Sect Sect. Isa na itong taong humahawak ng isang hindi mapapantayang estado at napakatinding pride sa kanyang sarili. Nagawa siyang mabangga ni Daryl ng ilang beses noon, at nagawa pa niyang ilagay ito sa isang sitwasyon kung saan kinailangan nitong tawagin si Daryl bilang kanyang asawa habang nasa sword casting pool ng famed Sword Manor. Inisip ni Daryl na maghihinanakit ng husto sa kanya ang isang aroganteng tao na kagaya ni Jackie. Hindi niya inasahan na makaka-move on na ito sa kanilang nakaraan at magpupunta sa Chaotic Mountain Range para sumali sa pagdepensa nito laban sa paparating na tribo ng raksasa. Paano pa kaya ang pagbisita nito sa kanyang tent? Tigilan mo nga ako. Hindi ako nagpunta rito para bisitahin ka. Nandito ako para tingnan kung patay ka na ba. Agad na namula ang mukha ni Jackie habang dinedeni ito. Hindi na siya binigyan pa ni Jackie ng oras para mag-react, mabilis nitong sinelyuhan ang acupoint ni Daryl. Hindi na nakailag pa si Daryl dahil wala siyang kahit na kaunting internal energy sa kanyang katawan, dito na agad na nanigas ang kanyang katawan sa kanyang pwesto. Nanlaki ang mga nasusurpresa niyang mga mata habang sinasabi na, ikaw. Hayop ka! Hindi mo man lang inisip na maawa ako sa iyo, hindi ba na nalamig na sinabi ni Jackie, huwag mong iisipin na makakalimutan ko ang mga ginawa mo sa akin noon. Hindi nga talaga siya pinuntahan doon ni Jackie para bisitahin kundi para turuan ito ng leksyon. Nagawa siyang lokohin ni Daryl ng paulit-ulit sa Yellow Sea Continent at hindi pa siya nakaka-move on sa kahihiyan na kanyang naramdaman ng dahil sa mga ito. Hindi niya lang magawang makapaghiganti noon dahil masyado pang malakas si Daryl kaysa sa kanya. Pero para na siya ngayong isang mortal, matapos niyang mabigo sa ginawa niyang pagtawid sa susunod na level. Ito na ang naging pagkakataon ni Jackie para makaganti kay Daryl. Agad na pumunta ng palihim si Jackie nang sumapit ang dilim sa kanilang kampo. Hinintay niyang makaalis sina Yvette sa tent bago siya mabilis na naglakad papasok sa tent ni Daryl. Naramdaman ni Daryl ang galit ni Jackie. Habang walang magawang nagpapaliwanag dito, Jackie, dapat mong maintindihan na hindi ko pinagplanuhan ang mga nangyari sa sword casting pool ng famed Sword Manor. Wala na akong maisip na ibang paraan para makataka sa sitwasyong iyon. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa pagtawag mo sa akin doon bilang iyong asawa? Ang lakas ng loob mong alalahanin ito sa harapan ko ah. Napapadyak na lang sa lupa ang nafu-frustrate na si Daryl, mas namula ang kanyang mukha habang iniisip kung ano ang mga nangyari noon. Dito na siya nagdesisyon na huwag nang magsayang pa ng oras kay Daryl. Agad niyang sinuntok ito para mawalan ng malay bago dalhin palabas ng kampo. At pagkatapos ay mabilis silang nakarating sa isang kuweba na may ilang kilometrong layo mula sa Chaotic Mountain Range. Nagkaroon na rin ng malay si Daryl pagkatapos ng maraming oras. Agad na napamura sa kanyang sarili si Daryl nang makita niya ang pagtali sa kanya ng patiwarik ni Jackie matapos niyang maimulat ng tuluyan ang kanyang mga mata. At noong subukan niyang gumalaw para tingnan ang kanyang paligid, agad siyang natigilan noong malaman niya ang kasalukuyan niyang kinaroroonan. Kasalukuyan siyang nasa loob ng isang kuweba, mayroon itong humid na hangin habang nadyecho ang tunog ng umaagos na tubig papunta sa loobang bahagi ng kuweba. At pagkatapos tumingin ng ilang sandali sa paligid, agad na ifinokus ni Daryl ang kanyang atensyon sa babae na nasa kanyang harapan. Kasalukuyang nakaupo si Jackie sa isang higanteng bato habang nagsisiga ng apoy sa kanyang harapan. Nagpakita ng kaunting misteryo sa kanyang kagandahan ang sumasayaw na apoy sa harapan nito. Nang maramdaman niya ang pagtingin sa kanya ni Daryl, ngumiti si Jackie at tumayo sa bato bago dahan-dahang lapitan si Daryl. Agad na na-overwhelm ang napapalunok ng malakas na si Daryl sa payat at kaakit-akit na baiwang ng papalapit na si Jackie. Ano ang ginagawa mo sa akin, Jackie? Hindi na napigilan pa ni Daryl ang kanyang pagtawa.
Na-inlove ka na ba sa akin matapos mo akong itaka sa kanila? Itinaas ni Jackie ang kanyang kamay para sampalin ng kasing bilis ng kidlat si Daryl. Hindi ko inasahang makakarinig pa ako ng kahit na isang disenteng salita mula sa bibig mo kaya itikom mo na lang ito kung ayaw mong putulin ko ang dila mo. Dito na nagbuntong hininga si Daryl. Jackie, malapit nang makatawid sa Chaotic Mountain Range ang tribo ng raksasa, kaya maaaring maging miserable para sa atin ang lahat anumang oras. Magkakampi dapat ang turing natin sa isa't isa sa mga sandaling ito. Hindi mo ba naiisip na hindi tama ang ginawa mong pagdukot sa akin sa mga sandaling ito? Nanloloko namang ngumiti si Jackie. Magkakampi? Isa ka na lang mortal ngayon, ano pa ba sa tingin mo ang magagawa mo para labanan ang tribo ng raksasa? Hindi ka na paglalamayan ng kahit na sino sa sandaling patayin kita rito ngayon. Mapait namang ngumiti si Daryl bago sumagot ng, sige, pero mukhang hindi mo ako dinukot para lang ilabas ang naipong galit mo sa akin, tama? Napasimangot si Jackie habang tumitingin kay Daryl. Hindi ka pala kasing mangmang ng inaakala ko. Dito na niya kinuha ang 7 Treasures Exquisite Pagoda bago sabihin, naririnig kong isa raw sa pinakapambihirang mga kayamanan ang 7 Treasures Exquisite Pagoda matapos nitong ikulong ang sinaunang mga mandirigma sa loob nito. Turuan mo ako kung paano ito gamitin kung gusto mong makalabas pa ng buhay dito. Nananatili sa miniature nitong anyo ang 7 Treasures Exquisite Pagoda sa mga sandaling hindi ito ginagamit ni Daryl. Isinuot ito ni Daryl na parang isang pendant. At noong mawalan ito ng malay, agad itong kinuha ni Jackie para tingnan ng maigi pero hindi pa rin niya malaman-laman hanggang ngayon kung paano niya ito mabubuksan. Nanginig sa sobrang frustration ang katawan ni Daryl nang maskita niyang hawak ni Jackie ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Pero ipinakita niya pa rin dito na kalmado ang kanyang mukha. Ngumiti siya habang sinasabi na, hindi yan ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, Jackie. Isa lang itong alahas na sinusuot ko. Naiwan ko sa kampo ang totoong 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ibibigay ko yon sa iyo sa sandaling makabalik tayo roon. Nakaramdam ng matinding pagkabahala si Daryl sa mga sandaling ito. Hindi na niya magagawa pang magamit ang 7 Treasures Exquisite Pagoda matapos niyang mawalan ng internal energy. Nangangahulugan lang ito na hindi na niya magagamit pa ang kayamanang ito para palabasin ang mga sinaunang mandirigma na ikinulong nito. Pero isa pa rin itong pambihirang kayamanan na pinakaiingat-ingatan niya, kaya natural lang na hindi niya hayaang mapasakamay ito ni Jackie. Iniisip mo ba talaga na maluloko mo pa ako? O wala akong alam sa pagtingin kung tunay ba talaga ito o hindi? Magsasabi ka ba talaga sa akin ng katotohanan o hindi? Hindi na naitago pa ni Jackie ang kanyang galit habang tumititig kay Daryl. Agad na naramdaman ni Daryl ang pagbaba ng temperatura sa kanyang paligid sa tindi ng tensyon na kanilang nararamdaman ni Jackie. Huminga ng malalim si Daryl bago nakangiting tingnan si Jackie. Oo nga pala. Mukhang nagkamali lang ako ng naalala. Iyan nga ang totoong 7 Treasures Exquisite Pagoda, pero hindi ko na maalala ang spell na makakapagpabukas dito. Bakit hindi mo muna ako pakawalan para makatulong sa aking memorya? Dito na biglang nagdilim ang itsura ni Jackie. Kumuha ito ng isang timba ng tubig na kanyang ibinuhos kay Daryl. Mukhang kinuha nito sa kuweba ang nagyelong tubig na tumama sa katawan ni Daryl. Nanginig ng husto ang kanyang katawan habang napapamura sa kanyang sarili. Wala pa rin siyang magawa dahil kasalukuyang nakaselyo ang kanyang mga akupoint. Magbiro ka kung gusto mo. Ayaw mong talagang sabihin ang lihim ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sige, hindi ko pa rin naman ibabalik ito sa iyo. Dito na bumunot si Jackie nang namumula sa dugong latigo. Isa itong matibay at malagoma sa elastic na latigong gawa sa balat ng blood python na kanyang pinatay ilang taong na ang nakalilipas. Walang kahit na sino ang nakipaglokohan sa kanya nang dahil dito. Bumagsak ang ngiti ni Daryl nang makita niya ang latigo. Tama na, Jackie. Pinilit lang naman kita na tawagin akong asawa mo. Pwede naman kitang tawagin bilang asawa ko para makabawi sa ginawa ko sa iyo noon. Manahimik ka. Namula sa galit ang mukha ni Jackie. Na-frustrate ito dahil muli na naman siyang ininsulto ni Daryl. Hinawakan niya ng maigi ang latigo habang sinasabi na nagawa mo pa ring makipaglokohan sa harap ng iyong kamatayan. Sinira mo ang mga plano ko at pinahiya mo ako ng paulit-ulit. Hinding-hindi kita pakakawalan kahit na magyelo pa ang impyerno.
Naubos na ang pasensya ni Jackie sa mga sandaling ito, dito na niya walang awang nilatigo si Daryl. Isang hampas lang ang kailangan para bumuka ang mga balikat ni Daryl na parang mga shell ng mani na ginamitan ng nutcracker. Agad na sumirit ang dugo mula sa bago niyang mga sugat. Seryoso. Nang walang internal energy na magpoprotekta kay Daryl, agad na umangat ang sakit sa itaas na bahagi ng kanyang katawan na nagpanginig kay Daryl sa sobrang salit. Dito na kumagat ng husto ang kanyang mga ngipin habang sumisigaw ng napakalakas kay Jackie. Nagkamali ako, Jackie, hindi ko dapat ginawa ang mga bagay na yon, pero naibalik ko na ang mga bagay na kinuha ko sa iyo noon. Hindi ko lang talaga pwedeng ibigay sa iyo ang aking 7 treasures exquisite pagoda. Sagot ni Daryl habang humihinga ng malalim. Nagugulat namang tumawa rito si Jackie. Napakatigas mo nga talaga. Kasing importante na ba ng buhay mo ang 7 treasures exquisite pagoda para magawa mong magmatigas hanggang sa huli mong hininga? Hindi na nagdalawang isip pa si Jackie na muling hampasin ng latigo si Daryl. Snap! 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 Walang tigil na umulan ang mga hampas ng latigo kay Daryl. Nagawa pa ring pigilan ni Daryl ang pagsigaw pero hindi na niya matiis pa ang tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. At sa huli ay sumigaw na siya ng malakas sa sobrang sakit na kanyang tinatamo mula kay Jackie. Jackie, ikaw gusto na niyang magmura sa sobrang desperasyon na kanyang nararamdaman pero hindi pa rin siya nakahanap ng lakas ng loob para rito. Hindi ito natapos hanggang sa tuluyan ng maligo sa pawis at dugo ang buong katawan ni Daryl. Hindi pa rin tumigil si Jackie hanggang sa mahampas niya ng ilang beses si Daryl. At pagkatapos ay malademonyo itong ngumiti habang nagtatanong ng, ngayon kaya? Magsalita ka lang kung kailan mo gusto Patayin mo na lang ako. Hindi na halos makahinga si Daryl sa mga sandaling ito. Kahit na mahalaga para sa kanya ang 7 treasures exquisite pagoda, mas mahalaga pa rin siyempre ang sarili niyang buhay. Alam niya na papatayin din siya ni Jackie sa sandaling malaman nito kung paano gamitin ang 7 treasures exquisite pagoda dahil wala na siyang magiging pakinabang pa rito. At sigurado rin siya na hindi siya magagawang patayin ni Jackie hanggat hindi niya sinasabi kung paano ito gamitin. Bakit ikaw na-frustrate na ipinadyak ni Jackie ang kanyang mga paa? CJ, iniisip mo bang hindi ko malalaman ang lihim ng 7 treasures exquisite pagoda ng mag-isa? Dahil wala ka namang takot sa kamatayan, sigurado ako na maliit lang na bagay para sa iyo ang pananatili rito habang buhay. Tama nga si Daryl, hinding-hindi siya mapapatay ni Jackie nang hindi nalalaman ang lihim ng pagoda. Isa ring kilala at iginagalang na tao si Daryl sa 9 mainlands. Kaya siguradong hahanapin at papatayin siya ng lahat sa sandaling malaman ng mga ito na pinatay niya si Daryl. Naglakad pa abante si Jackie habang nakangiting tinatanggal ang mga selyo sa acupoint ni Daryl. Mabulok ka sana sa lugar na ito. Napag-isip-isip na rin ito ni Jackie. Magagawa rin niyang malaman ang lihim ng 7 treasures exquisite pagoda kung nagawa rin ito ni Daryl ng mag-isa. Pero hindi niya alam na nakita ni Daryl ang pagoda sa ilalim ng Fuyao Palace nang nasa orihinal nitong sukat, kaya hindi naging mahirap para sa kanyang makita ang spell na nakaukit sa tuktok ng tower. Naging kasing laki na lang ng pendant ang tower ngayon, kaya maaaring hindi na mapansin ni Jackie ang spell na nasa tuktok nito. Kaya magiging imposible para ritong mahanap ang spell kahit na ilang dekada pa niya itong hanapin kung saan-saan. Ano ang ginagawa mo? Nanghihinang tanong ng nasusurpresang si Daryl. Kahit na nagawang pakawalan ni Jackie ang kanyang mga acupoint, kasalukuyan namang nanghihina ang kanyang katawan sa dami ng latay sa paligid nito. Hindi na maitaas pa ni Daryl maging ang kanyang daliri sa sobrang panghihina, nakangiti namang sumagot si Jackie bago tumalikod para maglakad palabas ng kuweba. Baam! 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 Dito na agad itinaas ni Jackie ang kanyang mga palad para wasakin ang daanan papasok sa kuweba. At pagkatapos ng isang nakabibinging dagundong ay agad na nadurog at gumuho ang mga batong humarang sa lagusan na inabot lamang ng ilang segundo. Paalam, Daryl. Huwag mo sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataong makawala rito. Ngisi ni Jackie bago tumalikod at tuluyang umalis papunta sa kampo. Narealize na rin ni Daryl ang planong pagkulong sa kanya ni Jackie sa lugar na ito. Sinubukan niyang magpumiglas pero hindi pa rin niya naigalaw ng husto ang kanyang katawan sa tindi ng sakit na kanyang tinamo.
Sino nga ba ang mag-aakala na nagawa niyang makatakas sa tangkang pagpatay ni na Xiangju at Gonggong para lang makulong sa isang kuweba ni Jackie? Naramdaman ni Daryl na para bang wala na siyang magagawa sa mga sandaling ito. Muli niyang naramdaman ang mga dagundong na nagmula sa Chaotic Mountain Range. Nagawa pa ring marinig at maramdaman ni Daryl ang pagyanig ng lupa kahit nakasalukuyang nakaselyo ang lagusan palabas sa kuweba. Gusto niya sanang tingnan ang kasalukuyang sitwasyon pero wala na siyang lakas para gawin ito. Sa sobrang desperasyon ay nagawa niyang alalahanin at ibulong ang isang sinaunang tula habang hindi gumagalaw na nakahiga sa isang malungkot na bayan. Wala akong pinagsisisihan sa lahat ng ito. Ang natatagi ko lang nakagustuhan ay ang pagtatangol sa aking bayang tinubuan. At ang lugar na ating hinihingahan ng magkasama. Humiga sa gitna ng dilim, nakikinig sa paghihip ng hangin sa ulan at sa mga malabakal na kabayong tumatawid sa matigas na mga ilog. Na para bang sinasakop ng katandaan ang aking mga pangarap, gusto niya lang gawin ang lahat para protektahan ang Nin Mainland sa paparating na tribo ng raksasa pero wala siyang magawa na kahit ano para rito. Kaya naramdaman niya na parang siya ang taong ginawa ng tula na ito. Habang lunod sa kanyang isipan, gumawa si Daryl ng isang mapait at sumusukong tawa na maririnig sa paligid. Paano mo nagawang magsalita tungkol sa pagliligtas ng Nine Mainland kung magagawa mo ng sumuko sa isang maliit na problema? Dito na biglang narinig ni Daryl ang isang boses mula sa loobang bahagi ng kuweba. Sino ka? Natigilan dito si Daryl, agad siyang sumigaw para sagutin ito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.